Kinumpirma ng Moscow ng Russian naval cruiser na Moskva ay nasunog sa Black Sea matapos umano itong atakihin ng mga sundalo ng Ukraine. Ang naval cruiser ay malapit lang umano sa baybayin ng strategic port city ng Odessa sa Black Sea nang ito ay tinamaan ng missile. Habang sinabi ng Ukraine na sila ang responsable sa ginawang pag-atake, hindi pa rin ito nakukumpirma ng mga journalist. Ang Washington Post foreign correspondent na si Isabel Korsodyan ay nagpost sa Twitter na sinabi umano ng mga Ukrainian officials na tinamaan nila ang isang Russian naval cruiser na Moskva. Sinabi naman ng Defense Ministry ng Russia na bilang resulta umano ng isang sunog, ang mga ammunition na nasa loob ng nasabing warship ay sumabog. Ang barko ay malubha umanong napinsala at sa kabutihang palad, ang mga tripulante nito ay agad na nailikas. Sinabi rin ng Defense Ministry na patuloy nilang iniimbestigahan ang tunay na sanhi ng sunog, ngunit iginiit ng mga Ukrainian officials noong nakaraang araw na ang Moskva ay 2 beses umanong tinamaan gamit ang Neptune anti-ship battery. Ang 612-foot long na warship ay nasunog at iniulat na umabot umano ang apoy sa ammunition storage ng barko. Ayon sa Russian Defense Ministry, agad naman inanunsyo ni Anton Gerashchenko, ang advisor ng Ministry of Internal Affairs ng Kiev, ang insidente sa Telegram. Sinabi naman ng pinuno ng administrasyon sa Odessa na si Maxim Marchenko sa Telegram na mga Neptune missiles na nagbabantay ngayon sa Black Sea ay nagdulot ng napakaseryosong pinsala sa barko ng Russia. Dati nang sinabi ng ilang mga Ukrainian sources na matagumpay nilang tinamaan ang ilang mga warships ng Russia, ngunit isa lamang sa mga pag-ataking ito ang na-verify. Noong nakaraang buwan, tinamaan ng mga Ukrainian forces sa Mariupol ang isang Russian patrol boat gamit ang isang lumang anti-tank guided missile. Sinabi naman ni Ukrainian Presidential Advisor Oleksiy Arestovich sa isang YouTube broadcast na mayroong isang sorpresa ang nangyari sa flagship ng Russian fleet sa Black Sea. Sinabi niya na malakas itong nasusunog ngayon at dahil sa malakas na alon, hindi nila alam kung makakatanggap ang mga crew nito ng tulong. Mayroong mahigit 500 tripulante ang nasabing warship at hindi pa nila makukumpirma ang totoong nangyari. Sinabi ng isang Russian news agency na ang Moskva ay armado ng 16 na anti-ship Vulcan cruise missile na may range na hindi bababa sa 700 kilometro. Sinabi naman ng Interfax news agency na mga crew ng Moskva ay nailikas na at ang sanhi ng sunog ay kasalukuyang iniimbestigahan. Samantala sa ibang kaganapan naman, ang tinaguriang malupit at kakilakilabot ng mga mandirigma mula sa Chechnya ay dumanas umano ng maraming casualty na kung saan ay kinukonsidera ng mga eksperto bilang isang malaking dagok sa digmaan ni Vladimir Putin sa Ukraine, ayon sa report ng Ukrainian Security Service. Mahigit 1 buwan nang magkasamang nakikipaglaban ang Russian at Chechen military sa Ukraine at si President Ramzan Kadyrov, isang long-time ally ni Vladimir Putin, ay personal na nag-alok ng tulong sa ginawang pag-atake ng Moscow. Ngunit sa kabila ng ginawang marahas na pagsalakay ng Russian at Chechen military, lumilitaw na ilang beses na umanong pinahiya ng Ukraine ang mga mananakop at sinabi ng ilang mga eksperto na unti-unti nang nasisira ang malakas at matapang na imahe ng diktador ng Chechen na naging sikat dahil sa pagiging malupit nito sa mga homosexuals. Noong February 26, 2 araw matapos ang ginawang pagsalakay ng Russia, ang mga sundalo ng Chechen National Guard ay nagsimulang makipaglaban sa Ukrainian Army malapit sa Gostomel Airport, ngunit ang mga Chechen ay agad umanong natalo. Si Magomed Tushaev na inilarawan bilang kanang kamay ni Kadyrov at pinuno ng 141st Motorized Regiment ay napatay noong Pebrero ng mga Ukrainians. Sinabi rin ng Security Service ng Ukraine na danda ang mga Chechnya na sundalo umano ang kanilang napatay.
Agad umanong sinubukan ni Kadyrov na itanggi ang kanilang pagkatalo at sinabi niya na si Toshiev ay buhay pa at pinatunayan pa niya ito sa pamamagitan ng pagpost sa social media ng isang video ng kanilang pag-uusap sa telepono. Ngunit kalaunan ay inamin niya na mayroong mga casualty at kinilala ang pagkamatay ng kanyang mga sundalo. Ayon sa kanyang pahayag sa Telegram, sinabi niya na sa kasamaang palad may mga sundalo ng Chechen Republic ang nasawi. Iginiit rin niya na 2 sundalo lamang ang napatay sa kanilang hukbo at 6 ang nasugatan. Noon, pinangunahan ni Ramzan Kadyrov at Magomed Toshiev ang mga kalupitan sa Chechnya at tinarget nila ang mga homosexual na tao. Kabilang sa mga operasyon na ito, ayon sa Human Rights Watch, ay ang persahang pagdukot, pagkulong, torture at pagpatay. Noong mga nakaraang araw, ang security service ng Ukraine ay nag-upload ng isang video sa social media na nagsasabi na ang pangunahing utos sa mga Chechen na sundalo ay ang barilin at patayin ang mga senior Russian official at bawat Russian na sundalo na gustong sumuko sa labanan. Sinabi naman ng mga Ukrainian security intelligence officers ng Chechen Army ay dumanas umano ng maraming pagkatalo at tinawag nila ang mga ito bilang mga TikTok troops dahil sa patuloy na pag-upload ng mga video sa social media.